Huwag kang mag-iskandalo rito, Teresa. Pirmahan mo ito. Ngayon din kung gusto mong manatili sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Malamig, matalim, at walang bakas ng habag. Inilahad niya ang isang pirasong papel sa harap ni Teresa. Isang non-disclosure agreement na naglalayong ibaon sa limot ang nangyari sa loob ng silid na yon. Sa mga sandaling iyon, hindi maramdaman ni Teresa ang lamig ng aircon ng ospital. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng kanyang mga palad. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay, mapula, magaspang, at may mga sariwang paltos pa mula sa mainit na horno ng uling. Buong hapon siyang nagbabad sa usok para ihanda ang pinakapaboritong bibingka at puto bumbong ni Rico. 10 taon. 10 taon ng pag-aasawa na ipinagdiriwang niya sana sa gabing ito sa pamamagitan ng pagluluto ng mga pagkaing kinalakihan nila sa probinsya. Ngunit ang amoy ng masarap na kakanin ay napalitan ng nakakasulasok na amoy ng gamot at antiseptiko. At ang sorpresa na inihanda niya para sa asawa ay nauwi sa isang masakit na biro ng tadhana. Dahan-dahang iniangat ni Teresa ang kanyang tingin sa glass window ng emergency room. Doon, nakita niya si Rico, ang kanyang asawa, ang lalaking pinagsilbihan niya nang higit pa sa kanyang sarili. Nakahiga ito, sugatan mula sa aksidente, ngunit hindi ang mga galos nito ang nagpira-piraso sa puso ni Teresa, kundi ang katotohanang kasama nito sa loob ng sasakyan ang isang babaeng halos walang suot na damit. Si Valerie, ang parehong Valerie na palaging ipinakikilala ni Rico bilang isang malapit na kaibigan sa negosyo. Ang kanilang mga katawan na ayon sa nurse ay magkayakap ng matagpuan sa wasak na sasakyan ay tila isang malaking tuka na tumutusok sa dangal ni Teresa. Ano, tutunganga ka na lang ba riyan? Muling bulyaw ni Doña Consuelo. Isipin mo ang dangal ng mga ilustre. Isipin mo ang karir ni Rico sa militar. Isang pagkakamali lang ito. Teresa, lalaki si Rico, natural lang na maghanap ng libangan dahil masyado kang naging abala sa pagluluto ng mga basurang kakanin mo. Kasunod ng mga salitang iyon ay isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Teresa. Hindi siya nakailag, hindi siya lumaban. Ang kanyang mukha ay tumagilid at ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit mas masakit pa sa sampal ang bawat salitang binitawan ng kanyang biyenan. Ang kanyang pagsusumikap, ang kanyang pagiging asawa ay minaliit at tinawag na basura sa harap ng kanyang sariling pagdurusa. Naramdaman ni Teresa ang pag-alat ng dugo sa kanyang labi. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na malaking tinik, kaya ni isang hikbi ay walang lumabas. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Tila ang sementong kinatatayuan niya ay nagiging putik na lalamon sa kanya ng buo. Ang ballpen na iniabot ng biyenan ay dahan-dahan niyang kinuha. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na plastik nito. Lumingon siya sa huling pagkakataon kay Rico. Wala itong malay, ngunit ang imahe nito kasama si Valerie ay nakatatak na sa kanyang balintataw, gaya ng isang tatak na hindi na mabubura kailanman. Sa gitna ng malakas na pintig ng kanyang puso, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malungkot na awit sa gitna ng madilim na gabi. Sapat na nga ba ang 10 taon ng pagtitiis para sa isang sampal na sumira sa lahat ng aking pinaniniwalaan? Sino nga ba ako sa bahay na ito? Isang asawa o isang anino na kailangang maglaho kapag ang katotohanan ay masyado nang nakakasilaw? Humawak siya ng mahigpit sa gilid ng mesa. Pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban habang ang luha ay pumatak sa papel na nasa kanyang harap. Binabasa ang bawat letrang nagsisilbing sertipiko ng kanyang sariling kahihiyan. Ang bawat hakbang ni Teresa sa makintab na sahig ng mansyon ng mga ilustre ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog.
Ang katahimikan ng bahay na yon ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang mabigat na presyur na tila gustong pumutok sa kanyang dibdib. Sa loob ng 10 taon, itinuring niya ang bawat sulok ng mansyong ito bilang tahanan. Ngunit sa gabing ito, ang bawat dingding ay tila mga estrangherong nakatingin sa kanya nang may pangungutya. Pumasok siya sa kusina, ang lugar kung saan siya madalas matagpuan. Ngunit hindi ang init ng kalan ang sumalubong sa kanya, kundi ang mapanghusgang mga mata ng mga katulong na biglang nag-iwas ng tingin nang makita siya. Ang bulungan ay tila mga bubuyog na humuhuni sa hangin, sapat na para maramdaman niya ang malagkit na tingin ng awa at pangiinsulto. Alam na nila. Sa bansang ito, ang balita tungkol sa isang ilustre ay mas mabilis pa sa kidlat, lalo na kung ito ay tungkol sa isang iskandalo. Teresa, nandyan ka na pala. Huwag kang tumunganga riyan. Ayusin mo ang kwarto sa ibaba, yung malapit sa hardin. Doon muna tutuloy si Valerie habang nagpapagaling. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanggaling sa pintuan ng kusina. Nakatayo ang matanda. Suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog. Tila walang nangyaring sampalan sa ospital kanina. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang muka. Para sa kanya, ang pagpapatuloy sa kabit ng kanyang anak sa loob ng sariling bahay ay isang desisyong praktikal para sa dangal ng pamilya. Sa loob ng bahay na ito, ma'am, dito niyo siya patitirahin. Ang boses ni Teresa ay mahina. Halos isang bulong, ngunit puno ng pait na hindi na niya kayang itago. At bakit hindi? Mas ligtas siya rito kaysa sa kung saang apartment lang, kung saan pwedeng kalkalin ng media ang buhay nila ni Rico. At isa pa, kailangan niya ng mag-aalaga. Ikaw ang gagawa niyon, Teresa. Sanay ka naman sa pagsisilbi, di ba? Ipakita mo naman na may silbi ka rito bukod sa paggawa ng mga malalagkit na kakanin mo na nagpapadumi lang sa kusina ko. Tinalikuran siya ng matanda bago pa man siya makasagot. Naiwan si Teresa na nakatayo sa gitna ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng tahi ng kanyang bulsa, ang isang maliit na butones ng militar na matagal na niyang itinatago. Hinawakan niya ito nang mahigpit hanggang sa bumaon ang gilid nito sa kanyang balat. Ang sakit na yon ay nagsilbing angkla para hindi siya tuluyang bumigay. Ilang sandali pa, pumasok si Valerie sa mansyon, naka-wheelchair at may mga benda sa braso. Ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kayabangan. Nang dumaan ito sa harap ni Teresa, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng babae. I'm so sorry, Teresa. Hindi ko naman sinasadyang dito magstay. Pero si Rico kasi, he insisted. Sabi niya, mas panatag siya kung ikaw ang titingin sa akin dahil napakakamamaasikaso mo raw na asawa. I hope you don't mind, ha? Business partners lang naman kami. At alam mo naman, accidents happen. Ang bawat salita ni Valerie ay parang mga patak ng asido sa sugat ni Teresa. Kitang-kita niya ang pangungutya sa mga mata nito. Ang tagumpay ng isang babaeng alam na nakuha na niya ang lahat. Pati na ang karapatang apakan ng asawang legal sa loob ng sarili nitong pamamahay. Lumapit si Teresa. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nakahanda na para sa isang laban na hindi pa nakikita ng sinuman. Kinuha niya ang mga gamit ni Valerie. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mamahaling tela ng bag nito. Sa paningin ng iba, isa lamang siyang sunod-sunurang asawa na tinatanggap ang bawat sampal ng tadhana. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat pang-iinsulto ay itinatala niya. Bawat luhang pumatak ay nagiging gasolina para sa apoy na unti-unting nabubuo sa kanyang kaluluwa. Gabi na nang matapos niyang ayusin ang lahat. Habang ang buong mansyon ay natutulog na, pumunta si Teresa sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang bodega. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang basket ng kakanin, may isang maliit na kahon na nakabaon. Binuksan niya ito at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na bombilya,
Kumislap ang isang bagay na hindi dapat naroon. Isang lumang radyo at isang maliit na antena. Isinuot niya ang earphone at sa gitna ng static, isang boses ang narinig niya. "Eagle, this is Nest. Status report." Huminga ng malalim si Teresa. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha, ay naging kasing talim na ng isang agila na nakakita ng biktima. "I'm inside. The target is vulnerable. Proceed with phase 1. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng babaeng sinampal sa ospital. Ito ay boses ng isang babaeng handang sumunog ng tulay para lamang makamit ang katarungan. Ngunit habang tinatago niya ang radyo, isang tunog ng yabag sa labas ng pinto ang nagpatigil sa kanyang mundo. Isang anino, ang aninag, sa ilalim ng pinto ng bodega. At ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. "Ano ang ginagawa mo rito sa dilim, Teresa? Akala ko ba ay nagpapahinga ka na?" Ang boses ni Juana, ang matandang mayordoma na tapat kay Doña Consuelo, ay bumasag sa katahimikan ng bodega. Mabilis na itinago ni Teresa ang maliit na radyo sa ilalim ng mga sako ng uling bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang kasanayang itinuro sa kanya ng maraming taon sa serbisyo. "Naghahanap lang ako ng dagdag na uling, Juana. Maaga akong magsisimula ng pagsasaing ng bibingka bukas. Para sa mga order sa kampo," mahinahong sagot ni Teresa habang pinapagpagan ang kanyang maruming apron. Tiningnan siya ni Juana ng may pagdududa. Ang liwanag ng flashlight nito ay tumama sa namamagang pisngi ni Teresa. "Siguraduhin mo lang. Ayaw ni Doña Consuelo ng mga taong paligoy-ligoy sa dilim. At ayusin mo ang iyong sarili dahil bukas ay kailangan mong ihatid ang mga kakanin sa opisina ni Rico. May mahalagang bisita ang mga ilustre." Nang makaalis ang matanda, huminga ng malalim si Teresa. Ang bawat pang-aalipusta sa kanya ay nagsisilbing baluti. Ang bawat tingin ng pangmamaliit ay ginagamit niyang pagkakataon upang mas lalong maging anino sa loob ng bahay na yon. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, ang bakuran ng mansyon ay nababalot na ng makapal na usok mula sa uling. Sa gitna ng usok na yon, nakatayo si Teresa, tila isang estatwa ng tiyaga. Ang amoy ng nasusunog na dahon ng saging at ang tamis ng gata ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa ilalim ng bawat tray ng kakanin na kanyang inihahanda, mayroong isang lihim na hindi nakikita ng karaniwang mata. Maingat niyang idinikit ang isang manipis na piraso ng microchip sa ilalim ng tray na gagamitin para sa opisina ni Rico. Ang kanyang mga kamay, na akala ng lahat ay sanay lamang sa pagmasa ng harina, ay gumagalaw nang may katumpakan ng isang dalubhasa sa teknolohiya. Sa opisina ng militar ni Rico, dinala ni Teresa ang mga kakanin. Doon, nakita niya ang kanyang asawa na nakasuot ng kanyang uniforme, mukhang kagalang-galang at malinis, malayo sa imahe ng lalaking hubad at sugatan sa ospital. Kasama niya si Valerie, na tila reyna kung umasta sa loob ng opisina. "Iwan mo na yan diyan, Teresa. At pakisara ang pinto. May mahahalagang bagay kaming pag-uusapan na hindi para sa pandinig ng isang tagaluto." Malamig na utos ni Rico nang hindi man lamang siya tinitingnan sa mga mata. Tumango si Teresa at lumabas, ngunit pagkasara ng pinto, mabilis siyang naglakad patungo sa dulo ng pasilyo at isinuot ang isang maliit na earpiece. Ang mga boses sa loob ng silid ay naging malinaw. "Sigurado ka ba sa plano, Rico? Ang pagsabog sa bodega ng armas ay dapat magmukhang aksidente. Kailangan nating ituro ang kasalanan kay Captain Santos para malinis ang pangalan mo sa nawawalang pondo." Boses yon ni Valerie, puno ng kamandag at kasabikan. "Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ang lahat ay nakahanda na. Kapag natapos na ang imbestigasyon,
Wala nang makakahadlang sa ating pagpapakasal. At ang babaeng iyon, itatapon ko siya pabalik sa putik kung saan ko siya kinuha. Sagot ni Rico na may kasamang tawa. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Hindi lang pala pagtataksil sa kanya ang ginagawa ni Rico, kundi pagtataksil sa bayan at sa mga inosenteng tauhan nito. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang punyal na unti-unting pumuputol sa huling hibla ng kanyang awa. Habang naglalakad palabas ng kampo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana at isang lalaking naka-shades ang tumingin sa kanya. Ito ang lalaking laging bumibili ng lahat ng kanyang paninda sa palengke. Si Marcos, ang kanyang dating kasamahan sa intelligence. "The wind is changing, Colonel. Are you ready for the storm?" Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Tumingin si Teresa sa malayo. Ang kanyang puso ay puno ng dusa, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal. Inayos niya ang kanyang bitbit na basket. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi pa nakikita ni Rico Ilustre. Ang bagyo ay matagal nang nagsimula, Marcus. Siguraduhin niyo lang na walang matitirang nakatayo sa kanilang kaharian. Habang pabalik sa mansyon, napansin ni Teresa ang isang bagay sa loob ng kanyang basket na wala roon kanina. Isang maliit na sobring pula. Sa loob nito ay may isang litrato, isang lumang litrato ng kanyang ama, kasama ang ama ni Rico. Ngunit merong isang malaking butas sa gitna ng mukha ng kanyang ama na tila sinadyang sunugin. Sino ang naglagay nito sa kanyang basket at ano ang ibig sabihin ng babalang ito? Bakit ganyan ang amoy mo? Nakakasuka? Hindi ka ba marunong gumamit ng sabon? Nakakahiya ka sa mga bisita. Ang boses ni Valerie ay matinis na humiwa sa tawanan ng mga bisita sa loob ng malawak na hardin ng mga ilustre. Suot ang isang nagniningning na pulang gown na tila isang hiya sa gitna ng gabi. Nakatayo siya sa harap ni Teresa na tila isang reyna na nakatagpo ng isang maruming basahan. Nakatitig lamang si Teresa sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang mabigat na tray ng mamahaling alak. Ang kanyang mga balikat ay tila pinapasan ng buong bigat ng langit. Kaninang umaga pa siya gising, nililinis ang bawat sulok ng mansyon, pinapakintab ang mga pilak, at inihahanda ang mga paboritong putahe ng mga bisita ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga paa ay namamagana at ang bawat ugat sa kanyang binti ay pumipintig sa pagod. Ngunit para sa pamilyang ito, siya ay hindi isang asawa, kundi isang invisible na kagamitan na kailangang gamitin at pagkatapos ay ikahiya. "Pasensya na, Valerie. Marami lang akong tinapos sa kusina para sa handaan mo," mahinahong sagot ni Teresa, kahit na nararamdaman niya ang pagbabara ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na kailangan niyang lunukin para lamang hindi sumabog ang kanyang damdamin. Biglang kinuha ni Valerie ang isang baso ng pulang alak mula sa tray ni Teresa. Ngunit sa halip na inumin ito, dahan-dahan niyang itinagilid ang baso. Ang mapulang likido ay dahan-dahang pumatak, bumabasa sa lumang sapatos at sa puting apron ni Teresa. "Ay, my God, sorry. Ang dulas kasi ng kamay mo. Siguro dahil sa mantika ng kakanina yan." Humalakhak si Valerie at ang kanyang tawa ay sinabayan ng mahihinang hagik-hik ng mga sosyalistang kaibigan ni Doña Consuelo. Tiningnan ni Teresa ang kanyang apron na ngayon ay may mantsana ng kulay dugo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng sakit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang init ng mga luha na nagtatangkang kumawala, ngunit pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa bawat pumatak na alak, naaalala niya ang bawat sakripisyo niya para kay Rico. Ang mga gabing hindi siya natulog para lamang alagaan ito nung may sakit, ang mga pagkakataong ibinigay niya ang lahat ng kanyang sahod
para lamang matustusan ang luho ng pamilyang ito. Teresa, huwag kang tatayo lang dyan na parang tuod. Linisin mo ang kalat na yan. Nakakahiya sa mga bisita. Nagmumukha tayong walang disiplina sa bahay na ito. Bulyaw ni Doña Consuelo mula sa malayo. Ang kanyang boses ay puno ng puot at walang bahid ng pagtatanggol sa kanyang minugang babae. Lumuhod si Teresa sa damuhan. Dahan-dahang pinupulot ang nabasag na kristal habang ang lahat ay nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Sa kanyang pagkakayuko, nakita niya ang mga sapatos ni Rico na tumigil sa kanyang tapat. Tumingala siya, umaasang makakakita ng kahit kaunting habag sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit ang nakita niya ay ang pagkadiri. Ang dungis mo, Teresa. Sabi ko naman sa'yo huwag ka nang lumabas dito. Magkulong ka na lang sa kusina kung saan ka nababagay. Malamig na sabi ni Rico bago niya inabot ang kamay ni Valerie para muling isayaw ito sa gitna ng tugtugin. Tumayo si Teresa. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na tuluyan ng nagkapira-piraso. Ang bawat piraso ay matalas, humihiwa sa kanyang natitirang pag-ibig para sa asawa. Tiningnan niya ang masayang magkasintahan, ang kanyang paningin ay naglalakbay mula sa nagniningning na chandelier patungo sa madilim na sulok ng hardin kung saan nakatayo si Marcus, nakamasid at naghihintay ng kanyang senyas. Hanggang kailan kailangang mabulok ang isang binhi sa ilalim ng lupa bago ito maging isang punong handang humarap sa bagyo? Hanggang kailan kailangang manahimik ng isang pusong pinapatay ng bawat salitang tila lason na unti-unting pumupuksa sa kanyang kaluluwa? Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa gitna ng dilim. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng isang malaking plorera ang narinig sa buong hardin. Lahat ay napalingon at nakita nila si Valerie na nakaturo kay Teresa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit habang ang isang mamahaling plorera ng mga ilustre ay durog na sa paanan ni Teresa. Magnanakaw. Nakita ko siya. Kinuha niya ang kwintas ni Doña Consuelo at itinago sa kanyang apron. Sigaw ni Valerie. Lumapit si Rico nang may galit na mukha at sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay. Handang ibagsak ang isang sampal na tatapos sa huling katinuan ni Teresa sa gabing iyon. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Tila isang kulog na nagpatigil sa musika at sa masayang usapan ng mga bisita. Hindi lang ang kanyang mukha ang nayanig, kundi ang mismong pundasyon ng kanyang pagkatao. Hayop ka, hindi na sapat na pinatira ka namin dito, kundi pati ang mga alahas ng nanay ko ay pagkakainteresan mo. Ang boses ni Rico ay punong-puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa kanyang asawa. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pamamanhid ng kanyang kaliwang bahagi ng mukha. Ang init ng sampal ay tila gumagapang sa kanyang leeg, habang ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa mga pira-pirasong kristal sa damuhan. Sa loob ng kanyang isipan, biglang bumalik ang alaala ng kanilang kasal. Ang mga pangako ni Rico na poprotektahan siya. Ang mga salitang siya ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay nito. Ngunit ngayon, ang mga pangakong yon ay tila mga tuyong dahon na tinangay na ng hangin. Dahan-dahang lumapit si Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Walang pag-aalinlangan niyang hinalughog ang bulsa ng apron ni Teresa. Mula rito, inilabas niya ang isang nagniningning na kwintas na may malaking diamante. Ang bawat kislap nito ay tila isang tawa ng tagumpay mula kay Valerie na nakatayo sa likuran, nagkukunwaring nagugulat habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ito ba ang igaganti mo sa lahat ng kabutihan namin, Teresa? Isang magnanakaw na pinalamon sa loob ng 10 taon? Ang boses ng matanda ay puno ng pangdidiri. Tila ba isang maruming basahan ng kanyang hinahawakan
sa halip na ang asawa ng kanyang anak. Hindi sumagot si Teresa. Ang kanyang mga labi ay nakatikom. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang invisible na kamay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing si Valerie ang huling pumasok sa kwarto ng matanda. Ngunit alam niyang sa bahay na ito, ang kanyang boses ay walang halaga. Siya ay isang tagaluto ng kakanin. Isang babaeng kinuha mula sa probinsya na sa tingin nila ay palaging may maitim na balak. Lumingon siya kay Rico, ang huling pag-asa ng kanyang pusong nagdurugo. Ngunit ang nakita niya ay ang pagtalikod nito sa kanya para aluhin si Valerie na ngayon ay nagkukunwaring natatakot. Ang pagtalikod na yon ang naging huling saksak sa kanyang puso. Ang lalaking dapat ay kanyang sandigan, ang siya pang naging hukom at tagabitay sa kanya sa harap ng lahat. Palayasin ang babaeng iyan. Ngayon din, huwag niyong papayagang kumuha kahit isang gamit mula sa mansyong ito. Isuot mo ang mga basahan mo at lumayas ka. Sigaw ni Doña Consuelo habang tinatawag ang mga security guard. Kinaladkad si Teresa ng dalawang malalaking lalaki patungo sa gate. Ang kanyang sapatos ay naiwan sa damuhan. Ang kanyang mga paa ay direktang humahawak sa malamig at magaspang na semento. Habang dumadaan siya sa mga bisitang dati ay nginingitian siya. Nakita niya ang mga cellphone na nakatutok sa kanya. Kinukuha ang bawat segundo ng kanyang kahihiyan. Nang makarating sila sa malaking bakal na gate, marahas siyang itinulak palabas. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa kalsada at ang tunog ng pagsasara ng gate ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Nakatira sa dilim ng kalsada habang bumubuhos ang isang biglaang ulan. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Ang tubig ulan ay humalo sa kanyang luha, hinuhugasan ang mantsa ng alak at ang dumi sa kanyang mukha. Ngunit sa ilalim ng kanyang basang buhok, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang bawat hapdi ng kanyang katawan ay nagiging isang uri ng lakas na hindi kailanman maiintindihan ng mga ilustre. Dahan-dahan niyang kinapa ang loob ng kanyang damit kung saan may isang maliit at tago na bulsa. Inilabas niya ang isang maliit na device na kanina pa nakatago. Ang recorder na kumuha ng bawat salita, bawat sampal, at bawat kasinungalingan sa loob ng hardin. Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Ang mga headlight nito ay tila dalawang nagniningning na mata sa gitna ng ulan. Bumukas ang pinto at isang kamay na may suot na itim na guwantes ang inilahad sa kanya. The mission just became personal, Colonel. Do we proceed with the wipeout? Tumingin si Teresa sa direksyon ng mansyong nagniningning pa rin sa ilaw ng party. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting kasing talim ng isang bayoneta. Hindi ko lang sila wawakasan, Marcus. Sisiguraduhin kong luluhod sila sa putik na itinapon nila sa akin. Habang sumasakay siya sa sasakyan, isang misteryosong figura mula sa bintana ng mansyon ang nakatingin sa kanya. Isang taong kanina pa, lihim na nagmamasid at may hawak na ebidensyang maaaring magpabago sa lahat. Sino ang taong ito na nagtatago sa likod ng mga kurtina ng mga ilustre? Sa loob ng isang tago at malamig na safe house sa labas ng syudad, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga computer at ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana. Nakaupo si Teresa sa gilid ng isang bakal na kama, balot ng isang tuyong kumot. Ang init ng kape sa kanyang mga kamay ay hindi sapat para pawiin ang panginginig ng kanyang katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hapdi ng mga sugat sa kanyang puso na muling binuksan ng gabing iyon. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang basang apron, ang simbolo ng kanyang 10 taon na pagkaalipin sa ngalan ng pag-ibig. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri, nangingitim sa uling at may mga bakas ng pagmamasa ng harina. Sa tabi niya, nakalatag ang isang itim na maleta. Nang buksan niya ito, hindi mga damit ang bumungad, kundi ang isang dekalibreng baril, mga gamit sa komunikasyon
At ang kanyang full military uniform na plansadong-plansado, may nakaburdang pangalan, Colonel Teresa Madrigal. Colonel, kailangan nyo nang magpahinga. Bukas ang simula ng huling yugto ng operasyon. Malumanay na sabi ni Marcus habang inilalagay ang isang first aid kit sa tabi niya. Hindi pa, Marcus. Kailangan ko munang damhin ang bawat hapdi. Para kapag dumating ang oras na kailangan ko silang tignan sa mga mata, wala nang matitirang awa sa puso ko. Sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Malayo sa malambing na boses na ginagamit niya kapag tinatawag si Rico. Kinaumagahan, sa gitna ng mataong palengke ng lungsod, isang pamilyar na muka ang nakita ng mga tao. Si Teresa, suot ang kanyang lumang duster at tsinelas, ay muling naglalatag ng kanyang mga bilao ng bibingka at putubumbong. Ngunit hindi ito bahagi ng kanyang misyon. Ito ang kanyang paraan para magpaalam sa huling piraso ng kanyang lumang pagkatao. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng pagdating ng tatlong lalaking tila mga goons. Marahas nilang sinipa ang mga bilao ni Teresa, dahilan para magkalat ang mga kakanin sa maputik na sahig ng palengke. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay kumukuha ng video habang tinatawanan ang magnanakaw na asawa ni Rico Ilustre. Sabi ni Doña Consuelo, "Bawal ka nang magtinda rito. Ang amoy ng kakanin mo ay nakakarating hanggang sa mansyon at nakakasuka raw." Sigaw ng isa sa mga lalaki bago niya tinapakan ang huling piraso ng bibingka sa harap ni Teresa. Nakatayo lang si Teresa, hinahayaan ang bawat insulto na tumama sa kanya. Nakita niya sa di kalayuan ng isang itim na sasakyan, ang sasakyan ni Rico. Nakabukas ng bahagya ang bintana nito at doon nakita niya ang mga mata ng kanyang asawa. Walang galaw, walang emosyon, parang nanonood lamang ng isang palabas sa kalsada habang ang kanyang legal na asawa ay nilalapas tangan sa harap ng madla. Sa gitna ng kahihiyang iyon, isang maliit at kulubot na kamay ang humawak sa braso ni Teresa. Si Lola Ines, ang matandang nagtitinda ng sampagita na palagi niyang binibigyan ng resobarang kakanin. "Huwag kang umiyak, anak. Ang ginto ay dadaan muna sa apoy bago kuminang." Bulong ng matanda habang pinupunasan ang putik sa mukha ni Teresa gamit ang kanyang lumang panyo. Isang maliit na bote ng tubig ang ibinigay nito sa kanya. Isang simpleng gawa ng pagmamahal sa gitna ng kalupitan ng mundo. Ito ang golden moment ni Teresa, ang mapagtanto na sa kabila ng pagtatapon sa kanya ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbawi sa dangal na kinuha mula sa kanya. Tumingin si Teresa sa direksyon ng sasakyan ni Rico. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iwas ng tingin. Isang maliit na tango ang ibinigay niya, isang senyas na tanging siya, at ang kanyang mga tauhan lamang ang nakakaalam. Habang umaandar palayo ang sasakyan ni Rico, narinig ni Teresa ang tunog ng isang paparating na helicopter sa di kalayuan. Ang hanging dala nito ay tila isang babala ng isang malaking pagbabago. Sino ang sakay ng helicopter na yon at bakit tila papunta ito sa direksyon ng mansyon ng mga Ilustre sa oras na akala nila ay tuluyan na nilang napaalis ang tanging banta sa kanilang kapangyarihan? Ang huling hapunan ay hindi laging may kasamang pagkain. Kung minsan, ito ay ang paglamon sa sarili mong mga alaala hanggang sa wala nang matira kundi ang pait. Bumalik si Teresa sa mansyon ng mga Ilustre ng sumunod na gabi. Hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang aninong kukuha ng mga huling piraso ng kanyang nakaraan. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang bawat dahon sa hardin ay nagpapatak pa rin ng tubig, tila nakikiramay sa bawat mabigat na hakbang ng kanyang mga paa. Ang mga gardya, na dati ay sumasaludo sa kanya nang may pilit na ngiti, ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may halong panunuya at pagbabawal. "Sandali lang ako.
Kukunin ko lang ang mga gamit ko sa bodega. Malamig na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay may awtoridad na nagpatigil sa tangkang pagharang ng mga ito. Pagpasok niya sa malawak na sala, nadatnan niya si Rico at Valerie. Nakaupo sila sa sopa, magkayakap habang umiinom ng alak. Ang tawa ni Valerie ay tila isang matalas na tinik na pumasok sa pandinig ni Teresa. Sa ibabaw ng lamesa, nakalatag ang isang makapal na dokumento, ang divorce papers. Mabuti at dumating ka, Teresa. Akala ko ay kailangan pa kitang ipahanap sa mga eskinita, sabi ni Rico nang hindi man lang tumatayo. Kinuha niya ang ballpen at inihagis ito sa harap ng asawa. Pirmahan mo na yan. Ayusin natin ang gulo na ito para maging malaya na ako sa kahihiyang dinala mo sa pamilyang ito. Tiningnan ni Teresa ang papel. 10 taon ng pagsisilbi, 10 taon ng pag-ibig, 10 taon ng pagiging asawa ay tatapusin lamang ng isang pirma. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Kinuha niya ang ballpen at ang tunog ng paggasgas ng tinta sa papel ay tila isang malakas na sigaw sa loob ng tahimik na silid. Matapos pumirma, dahan-dahang iniangat ni Teresa ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang apoy sa loob nito ay sapat na para mapatigil sa pagtawa si Valerie. Sana ay maging kasing saya niyo ang mga kasinungalingang binuo niyo. Bulong ni Teresa bago siya tumalikod at naglakad patungo sa madilim na bodega ng kakanin. Ang bodega ay amoy usok, dahon ng saging at lumang uling. Ito ang lugar kung saan siya naging Teresa, ang tagaluto. Doon sa sulok, sa ilalim ng mga tumpok ng mga bilaw at sako ng harina, dahan-dahan niyang inalis ang isang mabigat na kahoy na tabla. Mula sa ilalim nito, lumitaw ang isang bakal na vault na nakabaon sa semento. Itinapat niya ang kanyang hinlalaki sa biometric scanner ng vault. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng mga lock ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bodega. Ang pinto ng vault ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng isang malamlam na asul na liwag mula sa loob. Doon, nakalagay ang kanyang tunay na buhay. Ang kanyang military laptop, mga encrypted na satellite phone, at isang maliit na vial ng gamot na siyang tanging nagpapanatili sa kanyang lakas sa gitna ng pagtitiis. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang isang lumang litrato ng kanyang ama na nakasuot ng uniforme, may nakasulat na, "Para sa aking matapang na anak, ang tunay na tagapagtanggol ng bayan." Hinawakan ni Teresa ang litrato at isang luhang matagal na niyang pinipigilan ang pumatak sa salamin nito. Ito ang kanyang golden moment, ang pagpapaalam sa babaeng nagmahal ng sobra at ang pagyakap sa sundalong kailangang magparusa. Biglang narinig ni Teresa ang pagbukas ng pinto ng bodega. Mabilis niyang isinara ang takip ng vault at tumayo. Si Rico ang pumasok. May hawak na flashlight at mukhang lasing. Ano bang itinatago mo rito, Teresa? Pati ba ang mga bulok na kagamitang ito ay pag-aaksayahan mo ng panahon? Sigaw ni Rico habang papalapit sa kanya. O baka naman may ninakaw ka na naman? Hinawakan ni Rico ang braso ni Teresa ng marahas, ngunit sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan ng lalaki, naipihit ni Teresa ang kamay nito. Isang tunog ng pagpilit sa mga buto ang narinig, at si Rico ay napaluhod sa sakit sa harap ng kanyang asawa. "Huwag mo na akong hahawakan muli, Rico. Dahil sa susunod na gawin mo ito, sisiguraduhin kong wala ng kamay na matitira sa'yo para humawak ng baso ng alak." Malamig na banta ni Teresa, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Naiwan si Rico na gulat at namimilipit sa sakit habang naglalakad si Teresa palabas ng bodega. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang huling misyon. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang pulang ilaw mula sa kanyang laptop sa loob ng vault ang nagsimulang mag-flash ng mabilis. Isang babala ng isang nalalapit na pagsabog sa kampo militar kung nasaan ang mga inosenteng tauhan ni Rico
ang lumitaw sa screen. Napansin ni Teresa na ang security code na ginamit para i-activate ang bomba ay ang sarili niyang military ID number na matagal nang ninakaw sa kanyang database. Sino ang may alam ng kanyang tunay na identity at bakit siya ang ginagamit para sa isang madugong trahedya? Tumindig kayo. Tapos na ang oras ng pagtatago. Ang boses ni Teresa ay hindi na ang mahinang tinig ng babaeng nanginginig sa takot sa harap ni Doña Consuelo. Ito ay isang boses na may talim ng bakal at bigat ng autoridad. Isang boses na sanay magbigay ng utos sa gitna ng putukan. Sa loob ng isang sikretong command center sa labas ng lungsod, sabay-sabay na tumayo ang 20 elite soldiers nang pumasok si Teresa. Ang tunog ng kanilang mga combat boots na tumama sa semento ay lumikha ng isang malakas at nagkakaisang ritmo ng paggalang. Wala na ang kanyang duster na may mantsa ng harina at uling. Ngayon, suot ni Teresa ang kanyang full military fatigue. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at sa kanyang balikat ay kuminang ang mga bituin ng kanyang pagiging colonel. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang mga ranggo. Ang bawat daliri niya ay tila nakikiramdam sa gasgas na tela. Sa loob ng 3 taon, itinago niya ang karangalang ito sa ilalim ng mga basket ng kakanin. Itinago niya ang kanyang talino at tapang para lamang sa isang misyon na ngayon ay nagiging personal na laban para sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang isang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit ng pagkakanulo ni Rico, kundi dahil sa bigat ng pananagutang muling nakapatong sa kanyang mga balikat. Colonel, ang countdown para sa pagsabog sa Campo Aguinaldo ay nagsimula na. 4 na oras na lang ang natitira. Ulat ni Marcus habang mabilis na nagtitipa sa computer. At ang masama pa nito, ang digital signature na ginamit para iset ang timer ay ang inyong lumang access code. Kapag sumabog iyon, ang buong bansa ay maniniwalang kayo ang may gawa. Tumitig si Teresa sa malaking screen kung saan nakikita ang blueprint ng kampo. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, tila sinusuri ang bawat linya at bawat posibleng lokasyon ng bomba. Sa bawat tibok ng digital na orasan, naaalala niya ang mukha ni Rico nang sabihin nitong siya ay basura. Ang iro niya ng buhay ay tila isang malupit na biro. Ang lalaking itinuturing niyang asawa, ang siya ring taong gumagamit sa kanyang pangalan para sa isang madugong krimen. Naramdaman niya ang pamamasa ng kanyang mga palad. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang ama, bago ito pumanaw, ay nagbabala tungkol sa mga taong gumagamit ng uniforme para sa sariling interes. Ang tunay na sundalo, Teresa, ay hindi nasusukat sa dami ng napatay, kundi sa dami ng inosenteng buhay na kanyang nailigtas. Hindi natin hahayaang mangyari ito, maring sabi ni Teresa. Marcus, ihanda ang team. Papasok tayo sa kampo sa ilalim ng dilim. Walang gagamit ng baril hanggat hindi kinakailangan. Ang layunin natin ay i-defuse ang bomba at kunin ang ebidensya ng sabuatan ni Rico at Valerie. Habang isinusuot ni Teresa ang kanyang tactical vest, ang bawat hila sa strap ay tila isang paraan ng paghihigpit sa kanyang nagluluwag na katinuan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang physiological response na pilit niyang kinokontrol sa pamamagitan ng malalim na paghinga. Ang amoy ng langis ng baril at electronics ay pumalit sa amoy ng bibingka, at ang pagbabagong ito ay tila isang malamig na tubig na gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Colonel, may isang problema. Boses ni Marcus na puno ng pag-aalinlangan. May natanggap kaming video feed mula sa loob ng opisina ni Rico. Kasama niya ang isang tao na hindi natin inaasahan. Iniharap ni Marcus ang screen kay Teresa. Doon, sa madilim na sulok ng opisina ni Rico, nakaupo si Lola Ines, ang matandang nagtitinda ng sampagita na tumulong kay Teresa sa palengke.
Nakatali ang mga kamay nito at may busal sa bibig. Si Rico ay nakatayo sa harap ng matanda, may hawak na baril at tila hinihintay ang pagdating ng isang tao. Alam niya, bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Alam ni Rico na hindi lang ako isang tagaluto. Ginagamit niya si Lola Ines para painin ako. Isang tanong ang tila bumabarena sa isipan ni Teresa habang hinihimas ang kanyang armas. Gaano kalayo ang kayang gawin ng isang taong nawala na ng dangal para lamang protektahan ang kanyang sariling kasinungalingan? At handa ba si Teresa na isakripisyo ang buhay ng isang inosenteng matanda para lamang sa tagumpay ng kanyang misyon? Dahan-dahan niyang isinuot ang kanyang helmet. Ang itim na visor ay nagtakip sa kanyang mga mata, ngunit hindi sa apoy na nagnininga sa loob nito. But isang gabi na lang at magiging general na ako. Isang gabi na lang at mabubura na ang lahat ng bakas ng babaeng yon sa buhay ko. Tinitigan ni Rico ang kanyang sarili sa malaking salamin ng kanyang silid-bihisan. Ang kanyang uniforme ay walang kasing kinis. Ang bawat medalya sa kanyang dibdib ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw na kristal. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroong isang uri ng dilim na hindi kayang pawiin ng anumang liwanag. Sa gabi ng kanyang tangtsyok sa Manila Hotel, ang kanyang kayabangan ay tila isang toreng abot-langit na nakatayo sa ibabaw ng isang mabuway na pundasyon ng mga kasinungalingan. Sa kabilang bahagi ng mansyon, maririnig ang mahinang kalantog ng mga alahas ni Doña Consuelo. Ang matanda ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling terno. Ang kanyang mga daliri na may suot na naglalakihang ruby ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang leeg. Valerie, siguraduhin mong walang anumang aberya sa gala. Gusto kong makita ng lahat na ang pamilya ilustre ay nananatiling matatag sa kabila ng kahihiyang idinulot ng tagaluto ng kakaninayon. Malamig na utos ng matanda habang tinitingnan si Valerie na abala sa paglalagay ng mapulang lipstick. Don't worry, tita. Everything is under control. Rico and I will be the star of the night. At ang babaeng yon, siguradong nabubulok na siya sa kung saang eskinita kasama ang kanyang mga panis na bibingka. Sagot ni Valerie na may kasamang matalas na tawa. Habang naghahanda ang mga ilustre sa kanilang rurok ng tagumpay, sa isang madilim at masukal na bahagi ng kampo, muling binalikan ni Rico ang kanyang bihag. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok sa loob ng bodega ay humahalo sa halimuyak ng kanyang mamahaling pabango. Lumapit siya kay Lola Ines na ang muka ay puno na ng pasa at pagod. Sabihin mo sa akin, matanda, nasaan ang asawa ko? Nasaan ang mga dokumentong ninakaw niya? Bulong ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng nakakatakot na kalmado. Hindi sumagot si Lola Ines. Ang matanda ay tumingin lamang sa kanya nang may halong awa. Isang tingin na mas lalong nagpapakulo sa dugo ni Rico sa galit. Hinablot ni Rico ang kwelyo ng matanda at itinutok ang baril sa sentido nito. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na patak ng tubig sa isang balde na malapit ng umapaw. Samantala, sa loob ng gumagalaw na van ng mga espesyal na puwersa, nakaupo si Teresa sa gitna ng kadiliman. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga screen ng computer na nagpapakita ng blueprint ng Manila Hotel at ang ticking clock ng bomba sa kampo. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa loob ng kanyang isipan, nagtatalo ang kanyang tungkulin bilang sundalo at ang kanyang utang na loob kay Lola Ines. Colonel, 10 minuto na lang bago tayo pumasok sa perimeter ng hotel. Ulat ng isang boses sa kanyang radyo. Ngunit hindi ang boses ni Marcos ang sumagot. Isang boses na malalim at pamilyar, ngunit hindi kabilang sa kanyang team, ang pumasok sa kanilang encrypted channel. Eagle, this is Shadow. I have eyes on the old woman. Do not compromise the mission.
I will handle the extraction. Napatitig si Teresa sa screen. Sino ang shadow na ito? Sino ang misteryosong tagapagtanggol na tila alam ang bawat galaw niya at ang kinaroroonan ni Lola Ines? Naramdaman niya ang isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Isang kaba na may halong pag-asa at takot. Habang dahan-dahang humihinto ang mga sasakyan ng mga bisita sa harap ng Manila Hotel, ang pulang carpet ay tila isang ilog ng dugo sa ilalim ng nagniningning na mga flash ng kamera. Lumabas si Rico kasama si Valerie at Doña Consuelo. Ang kanilang mga muka ay nakasuot ng maskara ng karangalan at tagumpay. Ngunit sa gitna ng karangyaan, isang maliit na tunog ng static ang narinig ni Rico sa kanyang sariling earpiece. Isang boses na matagal na niyang inaakalang napatay na niya ang pumasok sa kanyang pandinig. Magpakasaya ka sa iyong huling gabi, Rico. Dahil sa bawat hakbang mo sa carpet na yan, papalapit ka sa hukay na ikaw mismo ang humuka. Napatigil si Rico sa gitna ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, habang ang malamig na pawis ay nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Tumingin siya sa paligid, ngunit ang nakikita lamang niya ay ang nakakasilaw na mga ilaw at ang mga taong pumapalakpak sa kanyang pagdating. Sino ang naglalakad sa dilim na may hawak ng kanyang tadhana? At ang misteryosong shadow ba ay kakampi o isa pang kaaway na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon? Ang ganda ng burrito, Rico. Mas bagay ako sa tabi mo kaysa sa babaeng amoy usok na yon, di ba? Sa wakas, malinis na ang hangin sa paligid mo. Ang boses ni Valerie ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng Grand Ballroom ng Manila Hotel. Nakatayo siya sa tabi ni Rico, suot ang isang kumikinang na gown na tila hinalaw sa liwanag ng libu-libong bituin. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang diamanteng mas malaki pa sa katuwiran, habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa karangyaan ng paligid. Ngunit sa likod ng malalaking haligi ng ballroom, sa isang sulok na hindi naaabot ng mga nagniningning na chandelier, may isang pares ng mga mata ang nakamasid. Naramdaman ni Teresa ang bigat ng tactical holster sa ilalim ng kanyang itim na balabal. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kaayusan, isang malamig at kalkuladong ritmo na malayo sa nagpupumiglas na damdamin noong gabi ng kanyang pagkakaalis sa mansyon. Sa kanyang balat, tila nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng sampal ni Rico. Ngunit ang sakit na yon ay hindi na nagdudulot ng luha. Ito na ngayon ang nagsisilbing gasolina sa kanyang bawat hakbang. Sa gitna ng ballroom, ang bawat tawa ng mga politiko at ang kalantog ng mga kristal na baso ay tila mga insulto sa mga inosenteng buhay na nakataya sa labas ng gusaling ito. Napansin ni Teresa ang isang maliit na puting bulaklak ng sampagita na nalaglag mula sa dekorasyon sa sahig. Dahan-dahan niya itong tiningnan at sa isang saglit, naalala niya ang kulubot na kamay ni Lola Ines. Ang alaala ng matanda ay tila isang mitya na nagpaalab sa kanyang determinasyon. Cornel, ang team ay nasa posisyon na. Ang bawat exit ay kontrolado na natin. Ang mahinang bulong ni Marcus sa kanyang earpiece ay tila isang kumpas ng kamatayan sa gitna ng selebrasyon. Maghintay. Hayaan nating marating nila ang rurok ng kanilang kayabangan bago natin sila hilahin pababa sa putik. Sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon, kasing lamig ng yelong unti-unting natutunaw sa mga baso ng alak. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang lahat ay napalingon nang pumasok ang isang misteryosong babae na nakamaskara. Ang kanyang gown ay kasing itim ng gabi, ngunit ang bawat hakbang niya ay may awtoridad na tila isang reyna na muling kumukuha ng kanyang trono. Ang ingay ng mga bisita ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Napahawak si Rico sa braso ni Valerie. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kaba. Mayroong pamilyar sa tindig ng babaeng iyon. Mayroong isang aura na tila bumubuhay sa mga multo ng kanyang nakaraan.
Naramdaman ni Rico ang pagtayo ng kanyang mga balahibo habang ang babaeng nakamaskara ay dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado kung saan nakatayo ang mikropono para sa kanyang tangchok speech. Sino ang babaeng ito na tila hindi natatakot sa kapangyarihan ng mga ilustre? At sa bawat segundong lumilipas, ang ticking clock ng bomba sa kampo ay tila sumasabay sa mabibigat na yabag ng kanyang mga paa sa marmol na sahig. Nang makarating ang babae sa gitna, tumigil siya sa tapat ni Rico. Inilapit niya ang kanyang mukha at sa pamamagitan ng siwang ng kanyang maskara, ang mga mata niya ay nagpadala ng isang mensaheng tanging si Rico lamang ang makakaunawa. Ang dahan-dahang pag-angat ng kanyang kamay patungo sa kanyang maskara ay tila isang mabagal na paghila sa gatilyo ng isang baril na nakatutok sa mismong dangal ng pamilya ilustre. Mapapahinto ba ni Teresa ang trahedyang gawa ng kanyang sariling pangalan? O ang paglalantad ba ng kanyang muka ang magiging huling mitya na susunog sa lahat, kabilang na ang kanyang sarili? Ladies and gentlemen, tonight is not just about my promotion. It is about the honor of the service, the integrity of the illustre name, and the bright future of our nation. Ang boses ni Rico ay matatag, puno ng pekeng dangal, habang umaalingaw-ngaw sa buong grand ballroom. Hawak niya ang mikropono nang may katiyakan. Ang kanyang dibdib ay nakabusangot sa pagmamalaki habang nakatayo sa ilalim ng nagniningning na spotlight. Sa gilid, si Valerie ay nakangiti ng matamis, tila isang tapat na katuwang, habang si Doña Consuelo ay tumatango-tango ng may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, ang nagniningning na mga chandelier ay biglang kumitit-kitit. Ang liwanag ay tila nagpupumiglas bago tuluyang nilamon ng isang makapal at nakakatakot na kadiliman. Isang kolektibong singhap ng gulat ang narinig mula sa mga bisita, kasunod ng bulungan na tila mga bubuyog na naguguluhan sa dilim. What's happening? Security? Fix the lights! Sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay may halong kaba na hindi niya maitago. Sa halip na bumalik ang ilaw sa ballroom, ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado ang biglang nabuhay. Ngunit hindi ang mga larawan ng kabayanihan ni Rico ang lumabas. Isang malakas at malinaw na audio ang bumasag sa katahimikan. Ang boses ni Rico at Valerie sa loob ng opisina. Malinaw na pinaplano ang pagsabog sa kampo at ang paglilipat ng mga ilegal na pondo sa isang foreign account. Kailangan nating ituro ang kasalanan kay Captain Santos at ang asawa ko. Itatapon ko siya pabalik sa putik kung saan ko siya kinuha. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng mga ilustre sa harap ng mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Kasunod nito ay ang mga larawan ni Rico at Valerie sa loob ng sasakyan noong gabi ng aksidente, ang mga ebidensya ng kanilang maruming relasyon na dinala sa pinakamataas na resolution para makita ng lahat. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang magningning. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa pagpupugay, kundi para sa pagdodokumento ng isang malaking iskandalo. Si Doña Consuelo ay napakapit sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay naging kasing puti ng papel. "Stop this! Pinapatay niyo ang screen! This is a setup!" Sigaw ni Valerie. Ang kanyang matinis na boses ay pumutok sa gitna ng kaguluhan. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatitig sa screen, kung saan ipinapakita na ngayon ang digital trail ng bombang nakatakdang sumabog sa kampo. Isang bomba na ginamitan ng access code ni Teresa Madrigal. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang matatag na hakbang ng mga sapatos na pandigma ang narinig sa marmol na sahig. Mula sa dilim ng pasilyo, lumitaw ang isang grupo ng mga sundalong naka-full tactical gear, ngunit hindi sila ang mga tauhan ng kampo. Sila ay mga elite operatives, at sa gitna nila,
Ang babaeng nakamaskara ay dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng entablado. Tinitigan ni Teresa ang kanyang asawa. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal, ay tila naging isang piraso ng yelo na hindi na kailanman matutunaw. Sa bawat sigaw ni Rico, sa bawat pagmamakaawa ni Doña Consuelo sa mga gwardya, lalong tumitibay ang paninindigan ni Teresa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay patungo sa kanyang mukha. Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng pagpapalaya. Nang alisin niya ang kanyang maskara, ang nagniningning na mga spotlight ay biglang bumalik. Tumatama ng diretso sa kanyang mukha. Wala nang tago, wala nang lihim. Ang babaeng tinawag nilang tagaluto ng kakanin ay nakatayo sa harap nila, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom. 10 taon akong nanahimik para sa dangal mo, Rico. Boses ni Teresa na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ngunit sa gabing ito, ang dangal na yon ay wawakasan ko sa harap ng bayang pinagtaksilan mo. Napaatras si Rico, ang kanyang mga binti ay nangangatog habang nakatingin sa kanyang asawa. Sa bawat segundo ng katahimikang sumunod, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis sa labas ng hotel ay tila isang koro ng nalalapit na karma. Ang bigat ng aking uniforme ay hindi hihigit sa bigat ng bawat sampal at pang-aalipusta na tinanggap ko sa ilalim ng inyong bubong. Sa gabing ito, hindi asawa ang kaharap nyo, kundi ang katarungang matagal nyo ng binalasubas. Ang boses ni Teresa ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na dagundong na nagpatahimik sa buong Grand Ballroom. Ang mga elite operatives na nasa likuran niya ay gumawa ng isang semicircle. Ang kanilang mga muka ay nakatago sa likod ng mga tactical mask, ngunit ang kanilang mga armas na nakababa ay nagbibigay ng isang nakakapangilabot na babala. Ang tunog ng mga combat boots ni Teresa sa makintab na marmol na sahig ay naglikha ng isang ritmo ng awtoridad. Isang tunog na malayo sa hilahod ng kanyang tsinelas noong siya ay naglalakad sa kusina ng mga ilustre. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat ng kanyang ranggo. Ang telang fatigue na kanyang suot ay lapat na lapat. Nagniningning ang mga bituin sa kanyang balikat sa ilalim ng mga chandelier. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng harina at uling, ay nakasuot ngayon ng itim na tactical gloves, matatag at handa. Napaatras si Doña Consuelo, ang kanyang mamahaling perlas sa leeg ay tila nagiging isang kadena na sumasakal sa kanya. Hindi maaari. Ang tagaluto ng bibingka, ang hampas lupang kinuha namin sa probinsya ay isang kolonel. Ang boses ng matanda ay nangangatog. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit na pinatitindig ng kanyang sariling takot. Tinitigan siya ni Teresa ng diretso sa mga mata. Ang hampas lupang tinawag niyo, Doña Consuelo, ang siyang nagbantay sa bawat maruming transaksyon niyo habang pinapakain ko kayo ng kakanin na tinawag ninyong basura. Ang bawat sentimong ninakaw niyo sa kaban ng bayan ay may katapat na dokumento sa ilalim ng bawat tray na inihain ko sa inyong lamesa. Lumingon si Teresa kay Rico na ngayon ay pawis na pawis at hindi malaman kung saan titingin. Ang kanyang uniforme ng pagiging major ay tila naging isang costume na hindi na bagay sa kanya. Rico Ilustre, bilang nakakataas na opisyal, tinatanggalan kita ng karapatang magsalita para sa militar. Ang access code na ginamit mo para sa bomba sa kampo? Matagal na naming na-trace iyon. Hindi mo lang pinagtaksilan ang asawa mo. Pinagtaksilan mo ang bandilang sinumpaan mong protektahan. Malamig na pahayag ni Teresa habang inilalabas ang isang warrant of arrest. Wait! You can't do this. This is a public event. May mga media rito. Sigaw ni Valerie. Ang kanyang matinis na boses ay puno ng desperasyon. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa exit, ngunit hinarang siya ng isang babaeng sundalo sa isang mabilis at matatag na galaw. Naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib.
Hindi ito ang saya ng paghihiganti, kundi ang kalungkutan ng isang babaeng nagmahal sa isang anino. Ang golden moment ng gabing ito ay nang makita niya ang sarili sa malaking salamin ng ballroom, isang matatag na babaeng hindi na kailangan pang magtago. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na mukha, may isang bahagi ng kanyang puso na nagdadalamhati pa rin para sa 10 taon na itinapon niya sa putik. Biglang narinig ang isang malakas na tunog ng static mula sa malalaking speaker ng ballroom. Isang bagong boses ang pumasok. Hindi ang boses ni Marcus, kundi ang boses ni Rico na kanina pa nakatago sa isang recorder. Teresa, akala mo ba ay nanalo ka na? Tingnan mo ang screen. Isang maling galaw nyo at sasabog ang kinaroroonan ng matandang yon. Lahat ay napalingon sa dambuhalang screen. Doon, nakita si Lola Ines na nakatali sa gitna ng isang madilim na silid at sa tabi niya ay isang digital timer na mabilis na bumababa. 2 minuto na lang ang natitira. Ang lokasyon ay hindi sa kampo, kundi sa mismong basement ng Manila Hotel kung nasaan silang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang takot na akala niya ay nabaon na niya ay muling bumangon ng mas matindi. Rico, huwag mong ituloy ito. Sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay may halong pakiusap at galit. Isang nakakatakot na tawa ang lumabas sa mga labi ni Rico habang dahan-dahan niyang inilalabas ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Kung babagsak ako, Teresa, sisiguraduhin kong kasama ko kayong lahat, lalo na ang matandang mahal mo. Inilapit ni Rico ang kanyang hinlalaki sa pulang button ng remote habang ang mga bisita ay nagsimulang magtakbuhan ng may matinding takot at kaguluhan. Bitawan mo ang remote na yan, Rico. Huwag mong gawing mas malubha ang hatol sa'yo. Ang boses ni Teresa ay may panginginig ng galit, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga daliri ni Rico na malapit na sa pulang button. Sa bawat segundong lumilipas, ang ticking clock sa malaking screen ay tila isang martilyo na nagpapako sa puso ni Teresa sa kanyang dibdib. 60 segundo. 1 minuto na lamang ang naghihiwalay sa buhay at kamatayan ni Lola Ines. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri habang ang malagkit na pawis ay gumagapang sa kanyang likuran. Sa paligid niya, ang mga bisita ay tila mga aninong nagtatakbuhan ng walang direksyon. Ang tunog ng kanilang mga tili at ang pagbagsak ng mga silya ay lumilikha ng isang kaguluhang hindi na kayang kontrolin ng kahit na sinong security. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang mundo ni Teresa ay nakatutok lamang kay Rico, ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa na ngayon ay nagmumukhang isang demonyong wala nang balak pang magpaawat. Piliin mo, Teresa, ang tungkulin mo bilang sundalo o ang buhay ng matandang ito. Halakhak ni Rico, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Gusto mong maging hero? Sige, panoorin mong maging abo ang kaisa-isang taong nagmalasakit sa iyo sa labas ng mansyong ito. Sa ilalim ng ballroom, sa madilim at malamig na basement, nararamdaman ni Lola Ines ang bawat panginginig ng mga kable na nakapalibot sa kanya. Ang amoy ng amag at lumang semento ay humahalo sa takot. Ngunit sa kabila nito, ang matanda ay dahan-dahang pumikit. Isang panalangin ang kanyang binubulong sa gitna ng mabilis na pagbaba ng mga numero sa timer. 30 segundo. Biglang isang mahinang tunog ng pagpihit ng metal ang narinig mula sa itaas na bahagi ng basement. Isang anino ang dahan-dahang bumaba mula sa ventilation shaft, si Marcus. Kasabay nito, ang misteryosong boses sa earpiece ni Teresa ay muling nagsalita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bulong, kundi isang sigurado at matatag na ulat. Eagle, the shadow is in position. 30 seconds to detonation. Extraction in progress. Huminga ng malalim si Teresa.
Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubili. Sa isang mabilis at tila kidlat na galaw, kinuha niya ang isang tactical knife mula sa kanyang belt at inihagis ito nang may katuwirang hindi kayang pantayan ng kahit na sino. Ang patalim ay lumipad sa hangin at tumama ng direkta sa kamay ni Rico na humahawak sa remote. Isang sigaw ng sakit ang kumawala sa mga labi ni Rico habang ang remote control ay tumalamsik sa sahig. Ngayon, sigaw ni Teresa sa kanyang mga tauhan. Sabay-sabay na sumugod ang mga operatives. Dinamba nila si Rico bago pa man nito maabot muli ang remote. Sa parehong sandali, sa basement, mabilis na ginupit ni Marcos ang pulang kable ng bomba. Ang nagniningning na mga numero sa timer ay huminto sa 0003. Ang maugong na katahimikan na sumunod sa buong ballroom ay tila isang mabigat na kumot na nagpababa sa tensyon ng lahat. Ang mga tao ay unti-unting tumigil sa pagtakbo. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa entablado kung saan si Rico Ilustre ay nakadapa na sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas na ng mahigpit sa likuran. Lumapit si Teresa sa kanyang asawa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tapat nito. Sapat lang para makita ni Rico ang kawalan ng awa sa kanyang mga mata. Inabot ni Teresa ang military insignia sa balikat ni Rico. Ang ranggong hindi nito kailanman naging karapat-dapat na isuot. Sa isang marahas, ngunit kalmadong hila, pinunit ni Teresa ang tela. An kong sungdang boy mauaw na Rico. At lalong hindi mo kailanman naging karapat-dapat ang aking pag-ibig, bulong ni Teresa sa Tagalog na puno ng pait. Itinayo si Rico ng mga sundalo para kuhanin. Ngunit bago pa man sila makaalis, isang sigaw mula sa likuran ni Doña Consuelo ang nagpatigil sa lahat. Ang matanda ay nakaluhod sa sahig. Pilit na itinatago ang isang maliit na folder sa ilalim ng kanyang terno. Anong sikreto ang itinatago ng ina ni Rico na mas matindi pa sa mga transaksyong nalaman ni Teresa? At habang inilalabas ni Marcos si Lola Ines mula sa basement, isang huling mensahe mula sa shadow ang pumasok sa earpiece ni Teresa na nagpabago sa kanyang buong mundo. Colonel, ang dokumento sa kamay ni Doña Consuelo. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit pinatay ang iyong ama. Napatitig si Teresa sa kanyang biyenan. Ang laban na akala niya ay tapos na, ay tila bagong simula pa lamang ng isang mas malalim at mas madugong katotohanan. Hindi sapat ang paghingi ng tawad para sa buhay na ninakaw mo, Doña Consuelo. Ang bawat luha ng aking ama ay isang utang na babayaran mo hanggang sa huling sentimo ng inyong dangal. Ang boses ni Teresa ay tila isang malamig na hanging galing sa sementeryo. Diretso at walang pakundangan habang nakatitig sa kanyang biyenan. Sa gitna ng grand ballroom na ngayon ay punong-puno na ng mga awtoridad. Si Doña Consuelo ay nakaluhod. Ang kanyang mamahaling terno ay lukot-lukot na at ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na. Ang folder na kanyang itinatago ay marahas na kinuha ng isang sundalo at iniabot kay Teresa. Ang pagbukas ng folder na yon ay tila pagbubukas ng isang sugat na hindi kailanman naghilom. Sa loob, nakita ni Teresa ang mga orihinal na ulat ng operasyon kung saan napatay ang kanyang ama. Hindi ito dahil sa isang engkwentro sa mga rebelde gaya ng ibinalita sa kanila. Ito ay isang pagtataksil, isang friendly fire na pinagplanuhan ni General Ilustre, ang pumanaw na asawa ni Doña Consuelo, upang itago ang kanilang ilegal na pagbebenta ng mga armas. Naramdaman ni Teresa ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sigaw ng katarungan para sa kanyang ama. Ang 10 taon na pananatili niya sa mansyong ito, ang bawat sampal na tinanggap niya, ay mas masakit pa ngayong alam niyang ang pamilyang pinagsilbihan niya ang siya ring pumatay sa kanyang bayaning ama. Hayop kayo? Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Ginamit niyo ang utang na loob para ikulong ako habang ang mga kamay niyo
ay punong-puno ng dugo ng pamilya ko. Teresa, pakiusap. Isipin mo ang pangalan ng mga ilustre. Pagmamakaawa ni Doña Consuelo, pilit na humahawak sa binti ni Teresa. Gawin mo ito para kay Rico. Mahal ka niya. Nagkamali lang siya. Tinitigan ni Teresa ang kanyang asawa na kasalukuyan ng kinakaladkad palabas ng mga pulis. Si Rico ay nakayuko. Ang kanyang muka ay puno ng kahihiyan, habang si Valerie ay nagsisisigaw sa kabilang bahagi ng ballroom, pilit na itinatanggi ang anumang kinalaman sa korupsyon. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kanilang mga pulso ay tila musika sa pandinig ni Teresa, isang hudyat ng katapusan ng kanilang maruming kaharian. Ang pangalan ninyo ay tapos na, Doña Consuelo. Malamig na sabi ni Teresa. Sa gabing ito, ang mansyon, ang mga lupain, at ang bawat barya nyo ay sasailalim sa kumpiskasyon ng gobyerno bilang bahagi ng danyo sa mga buhay na sinira ninyo. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa lalamunan ng matanda habang dahan-dahang itinatayo ng mga pulis. Ang kanyang pagbagsak ay nasaksihan ng lahat ng mga pinakamataas na opisyal at ng mga kamera ng media na kanina pa kumukuha ng bawat detalye. Ito ang golden moment ni Teresa. Hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang hawakan ang folder na naglalaman ng katotohanan para sa kanyang ama. Naramdaman niya ang isang bahagyang haplos ng hangin sa kanyang pisngi, tila isang munting paalam at pasasalamat mula sa kabilang buhay. Dahan-dahang naglakad si Teresa palabas ng hotel. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanya. Hinuhugasan ng amoy ng lason at dumi ng ballroom. Sa di kalayuan, nakita niya si Lola Ines na inaalalayan ni Marcos patungo sa isang ambulansya para sa check-up. Ang matanda ay ngumiti sa kanya, isang ngiti ng tagumpay at kalayaan. Ngunit bago pa man makasakay si Teresa sa kanyang sasakyan, isang itim na envelope ang iniabot sa kanya ng isang hindi kilalang messenger. Sa loob nito ay may isang susi at isang maliit na papel na may nakasulat na address sa probinsya. Ang huling hiling ng iyong ama ay hindi ang katarungan, kundi ang iyong kaligayahan. Pumunta ka rito. Sino ang nagpadala ng sulat na ito at ano ang naghihintay kay Teresa sa address na tila nakatago sa nakaraan ng kanyang pamilya? Ang katarungan ba ay sapat na para mapunan ang butas sa kanyang puso o mayroon pang isang huling katotohanan na kailangan niyang harapin? Sabi nila, ang sugat ng kahapon ay naghihilom sa paglipas ng panahon. Pero paano kung ang mismong panahon ang naging kaaway ko sa loob ng 10 taon? Ang bulong na yon ni Teresa ay tinangay ng malakas na simoy ng hangin mula sa dagat habang siya ay nakatayo sa harap ng isang maliit at luma, ngunit maayos na bahay sa probinsya ng Pangasinan. Malayo na ito sa ingay ng Maynila, malayo sa mapanghusgang mga mata ng mga ilustre, at malayo sa dugong dumanak sa Manila Hotel. Dito, ang tanging maririnig ay ang rhythmic na paghampas ng mga alon sa pampang at ang malungkot na huni ng mga ibon sa dapit hapon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pader ng bahay. Ang kanyang mga daliri ay nakakaramdam ng magaspang na kahoy na tila may mga kwentong gustong ibahagi. Ito ang bahay na pinangarap ng kanyang ama para sa kanilang dalawa, isang simpleng kanlungan na malayo sa panganib ng serbisyo militar. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang physiological response ng pangungulila na tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan na niya ang amoy ng luyang pinakukuluan ng kanyang ama tuwing umaga, sapagkat napalitan ito ng amoy ng usok ng uling at ng pait ng kanyang pinagdaraanan. Inilabas niya ang susi mula sa itim na sobre at dahan-dahang ipinasok sa luma ng lock. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay naglikha ng isang mahabang kiskisan na tila nagbubukas din sa mga pintuan ng kanyang memorya. Pagpasok niya, ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng sala,
may isang maliit na lamesa kung saan nakapatong ang isang kahon na gawa sa nara. Cornel, hindi lang katarungan ang iniwan ng iyong ama. Iniwan niya rin ang katotohanang magpapalaya sa iyong puso. Boses yon ni Marcus na dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Kasama niya si Lola Ines na ngayon ay maayos na ang kalagayan at nakasuot ng malinis na duster. Binuksan ni Teresa ang kahon. Sa loob, nakita niya ang mga liham na isinulat ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ngunit may isa pang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lumang relos na katulad ng suot ni Teresa, ngunit may nakaukit na pangalan sa likod. Siya daw, naramdaman ni Teresa ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang magtagpi-tagpi. Ang misteryosong tagapagtanggol na tumulong sa kanya sa lahat ng operasyon, ang taong nakakaalam ng bawat galaw ng mga ilustre, ay hindi isang banyaga. Marcus, sino ang Shadow? Sino ang bataong na matagal nang nagmamasid sa akin? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Dahan-dahang lumabas ang isang lalaki mula sa likuran ng pinto ng kusina. Hindi siya naka-uniforme, kundi nakasimpleng puting polo lamang. Ang kanyang muka ay may mga bakas ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Mga matang nakita ni Teresa sa kanyang mga panaginip noong siya ay bata pa. Ang akala nating lahat ay namatay siya sa engkwentro, Kolonel. Pero ang totoo, piniling magtago ng iyong ama para maprotektahan ka mula sa malayo habang tinitipon niya ang ebidensya laban sa mga ilustre. Paliwanag ni Marcus sa isang mahinang boses. Nabitawan ni Teresa ang kahon. Ang bawat pader ng kanyang matatag na pagkatao ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mga binti ay nanghina. At bago pa man siya bumagsak sa sahig, sinalo siya ng mga bisig ng lalaking akala niya ay naging abo na 30 taon na ang nakalilipas. Ang pagyakap na yon ay hindi lamang pagyakap ng isang ama sa anak. Ito ay ang pagbabalik ng huling piraso ng kanyang kaluluwa na nawala sa gitna ng digmaan at pagtataksil. Teresa, anak ko, tapos na ang misyon. Malaya ka na. Bulong ng kanyang ama sa kanyang pandinig. Ito ang golden moment ni Teresa, ang maramdaman ng init ng tunay na pamilya sa gitna ng malamig na gabi. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga kaaway ay nasa likod na ng mga rehas, at ang sugat ng kanyang ama ay naging tulay para sa kanyang bagong simula. Ngunit habang sila ay naglalakad patungo sa dalampasigan para panoorin ang paglubog ng araw, isang pamilyar na boses mula sa kanyang satellite phone ang narinig ni Teresa. Isang tawag mula sa kulungan kung nasaan si Rico. Teresa, hindi pa tapos ang lahat. May isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa gabi ng aksidente. Isang bagay na magpapabago sa tingin mo sa iyong ama. Napahinto si Teresa sa gitna ng buhanginan. Ang kaba na akala niya ay naglaho na ay muling bumangon ng mas matindi. Ano ang huling barahan ni Rico na pilit pa ring sumisira sa kanyang natagpuang kapayapaan? Ang bawat salita mo, Rico, ay parang lason na pilit mong isinusuka kahit wala nang nakikinig. Pero ang lason na yan ay hindi natatalab sa akin. Ang boses ni Teresa ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa dagat. Ngunit may isang uri ng panginginig sa kanyang kalooban na hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng maliit na silid sa probinsya, ang hawak niyang satellite phone ay tila nagiging isang mainit na uling na gustong pumasok sa kanyang palad. Sa kabilang linya, ang tawa ni Rico ay tila isang desperadong huni ng isang hayop na nakakulong sa rehas, puno ng puot at huling pagtatangka na manira ng katinoan. Don't be so naive, Teresa. Akala mo ba ay bayani ang tatay mo? Sa gabi ng aksidenteng pumatay sa tatay ko, hindi lang yun pagkakataon. Your father was there. Siya ang nag-cut ng brake lines ng sasakyan namin. He's a murderer just like the people you hate. Ang boses ni Rico ay pumutok sa speaker ng phone, kasunod ng tunog ng static na tila isang mahabang buntong hininga ng demonyo.
Naramdaman ni Teresa ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang paningin ay naglakbay patungo sa labas ng bintana, kung saan nakikita niya ang kanyang ama na masayang nagtatanim ng mga punla ng mangga sa hardin. Ang imahe ng isang mapagmahal na ama ay tila binubura ng mga salita ni Rico. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tanong. Posible nga ba? Posible bang ang katarungang ipinaglalaban niya ay nakatayo sa ibabaw ng isa pang krimen? Dahan-dahang lumabas si Teresa ng bahay. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila mga bulong ng babala. Nilapitan niya ang kanyang ama, ang kanyang anino, ay dahan-dahang tumabon sa tinataniman nito. Huminto ang matanda. Pinunasan ng pawis sa noo gamit ang kanyang braso at tumingin sa anak nang may kasing linaw na mga mata ng kalangitan. Tay, totoo ba? Ang boses ni Teresa ay halos hindi marinig, natatabunan ng ingay ng mga alon sa di kalayuan. Sa gabi ng aksidente, nandoon ka ba para pumatay? Ang maugong nakatahimikan na sumunod ay tila isang eternity para kay Teresa. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama, ang pagbagsak ng mga balikat nito, at ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata, tila muling binabalikan ang isang gabing pilit na ibinaon sa limot. Nandoon ako, Teresa, pero hindi para pumatay. Mahinahong sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Nandoon ako dahil nalaman ko ang plano nila na itapon ka sa dagat matapos nilang makuha ang kailangan nila sa akin. Ang sasakyang yon. Hindi ko sinadyang sirain ang preno para pumatay. Sinira ko yon para hindi sila makarating sa tagpuan kung nasaan ka. I chose to save you, even if it meant becoming the monster they said I was. Naramdaman ni Teresa ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ang bigat na nararamdaman niya sa loob ng 10 taon ay tila unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang mas malalim na pag-unawa. Ang sakripisyo ay hindi laging malinis. Kung minsan, ito ay madumi at masakit. Ngunit ang ugat nito ay palaging pag-ibig. Inabot niya ang kamay ng kanyang ama. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo sa gitna ng lupang basa. Isang simbolo ng pagtatanggap sa lahat ng kanilang mga pilat. Ilang buwan nang lumipas, ang bakuran ng kanilang bahay sa probinsya ay hindi na lamang isang simpleng taniman. Ito ay naging sentro ng pag-asa, isang paaralan para sa mga kababaihang biktima ng Bauhan din. Sa gitna ng hardin, nakaupo si Teresa kasama ang isang batang ina na may mga pasa pa sa braso. Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang mga kamay ng babae at itinuro dito kung paano masahin ang harina para sa kakanin. Ito ang kanyang golden moment. Ang makitang ang dating simbolo ng kanyang pagkaalipin ay nagiging instrumento na ngayon ng pag-asa para sa iba. Ang amoy ng bibingka na niluluto sa pugon ay hindi na amoy ng usok ng kahihiyan, kundi amoy ng bagong simula. Huwag mong madaliin ang pag-alsa ng harina, anak. Parang buhay lang yan. Kailangan ng tamang init at tamang oras bago maging matamis. Malambing na sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Habang nagtuturo, napansin ni Teresa ang isang sasakyang militar na huminto sa labas ng center. Bumaba si Marcus, may hawak na isang itim na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila may dalang balitang hindi makapaghintay. Colonel, may huling dokumentong dumating mula sa korte. Ang apela ni Rico ay tinanggihan, pero may iniwan siyang isang liham para sa'yo. Isang huling pag-amin na hindi namin inaasahan. Kinuha ni Teresa ang liham, ngunit hindi niya ito binuksan agad. Tumingin muna siya sa kanyang mga kasama sa center, sa kanyang ama na nasa malayo, at sa dagat na tila walang katapusan. Naramdaman niya ang isang kakaibang kaba. Ano pa ang kayang sabihin ng isang lalaking nawalan na ng lahat? Habang dahan-dahan niyang binubuksan ng sobre, isang maliit na susi ang nahulog mula sa loob. Isang susi na may nakasulat na numero ng isang locker
sa Manila Hotel na hindi pa nila nagagalugad. Ang huling susi ay hindi para sa isang pinto, kundi para sa isang libingang matagal nang dapat ibinaon sa limot. Habang pinagmamasdan ni Teresa ang maliit at malamig na piraso ng bakal sa kanyang palad, naramdaman niya ang isang pamilyar na panginginig na gumagapang mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang kaibuturan. Ang dapit hapong iyon sa Pangasinan ay napakaganda. Ang langit ay tila isang canvas na pininturahan ng kulay kahel at lila. Ngunit ang susing ito ay tila isang itim na tuldok na sumisira sa kapayapaang pinaghirapan niyang buuin. Ang bawat kislap ng bakal sa ilalim ng papalubog na araw ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing siya ay nakatayo sa dilim ng mansyon ng mga ilustre, nanginginig sa takot at pagod. Colonel, hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Malumanay na sabi ni Marcos habang nakatayo sa likuran niya. Ang anino nito ay mahaba at matatag sa buhanginan. Pwedeng kami na lang ang kumuha ng kung anuman ang nasa locker na yan. Huminga ng malalim si Teresa. Ang amoy ng dagat ay humahalo sa halimuyak ng mga sampagita sa kanyang center. Hindi, Marcus. Ang lason na ito ay nagsimula sa akin. At ako rin ang dapat na magtapos nito. Kailangan kong tignan ang huling multo ni Rico sa mga mata para tuluyan na akong makalaya. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Teresa ang kanyang sarili sa loob ng Manila Hotel. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang eko ng gabing siya ay naging colonel sa harap ng lahat. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya, hindi na bilang isang tagaluto, kundi bilang isang babaeng ang pangalan ay naging simbolo ng katarungan sa buong bansa. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang batang babaeng nangarap lamang ng simpleng buhay, kasama ang kanyang ama, ay tila umiiyak pa rin sa bawat sulok ng marangyang hotel na ito. Nang makarating siya sa locker room, ang hangin ay tuyo at amoy metal. Ipinasok niya ang susi sa locker number 412. Ang tunog ng pagpihit ng lock ay tila isang mahabang buntong hininga ng tadhana. Sa loob, walang mga ginto o pera. Ang tanging naroon ay isang luma at kupas na recorder at isang sulat na may sulat kamay ni Rico. Hindi ang mayabang na sulat kamay ng isang major, kundi ang nanginginig na mga letra ng isang lalaking alam na siya ay talunan. Binuksan ni Teresa ang recorder. Ang boses ni Rico ay lumabas, puno ng static at pagod. Teresa, kung naririnig mo ito, malamang ay wala na ako sa posisyon para saktan ka pa. Ang locker na ito ay naglalaman ng tunay na pag-amin ni Papa tungkol sa tatay mo. Hindi siya napatay ng aksidente at hindi rin siya ang pumatay. Iniligtas niya ako, Teresa. Iniligtas niya ako noong bata pa ako sa isang sunog sa kampo na ayaw ipaalam ni Papa sa media. I spent 10 years hating your father because I was told he started that fire, but he didn't. He was the hero I was too proud to acknowledge. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga balikat. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang punyal na pumuputol sa huling hibla ng kanyang galit. Ang galit na nagpatakbo sa kanyang buhay sa loob ng 10 taon ay biglang napalitan ng isang malalim at nakakapagod na awa. Awa para sa isang lalaking naging biktima rin ng sarili niyang pamilya at awa para sa sarili niya na nabulag ng isang kasinungalingang binuo ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanila. I'm sorry, Teresa. Hindi dahil sa huli na ang lahat, kundi dahil kinuha ko ang 10 taon mo para sa isang utang na ako naman pala ang mayroon. Ang huling bahagi ng sulat ay nabahira ng isang pumatak na luha mula kay Teresa. Dahan-dahang lumabas si Teresa ng hotel. Sa pagkakataong ito, hindi siya naglakad ng mabilis. Ang bawat hakbang niya ay magaan, tila ang bawat dambuhalang pasanin sa kanyang balikat ay tuluyan ng naglaho. Nang makarating siya sa labas, ang gabi ay maliwanag, puno ng mga bituin na tila mga mata ng kanyang ama na nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki. Tapos na, Marcus. Bulong ni Teresa nang makita ang kanyang kaibigan na naghihintay sa labas ng sasakyan. Wala na ang mga ilustre, wala na ang mga anino,
Ako na lang si Teresa. Anong gagawin mo ngayon, Colonel? Tanong ni Marcus nang may halong nangiti. Tumingin si Teresa sa malayo, patungo sa direksyon kung nasaan ang kanyang center at ang kanyang ama. Naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang puso, isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman kayang ibigay ng anumang ranggo o medalya. Uuwi na ako. May mga bibingka pa akong kailangang iluto para sa mga bata bukas. At sa pagkakataong ito, ang amoy ng usok ay hindi na amoy ng pagdurusa. Amoy na ito ng tahanan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Manila Hotel, nakita ni Teresa sa side mirror ang nagniningning na gusali na dahan-dahang lumiliit. Isang huling tingin ang ibinigay niya. Bago niya tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata, handang yakapin ang isang bukas na wala ng bakas ng kahapon. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, isang mahinang tunog mula sa kanyang bulsa ang nagpagising sa kanyang diwa. Isang text message mula sa isang unknown number. The debt is paid. Live your life, Eagle. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? Si Rico ba mula sa loob ng kulungan? O ang shadow na tila hindi pa rin tumitigil sa pagbabantay sa kanya? Ang bawat umaga sa pampang ng Pangasinan ay hindi na nagsisimula sa bigat ng loob o sa takot sa bawat yabag na maririnig sa pasilyo. Sa halip, ang gising ni Teresa ay dahan-dahang hinahaplos ng amoy ng sariwang dagat at ang pamilyar na halimuyak ng bibingka na niluluto sa pugon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadali dahil sa takot na mapagalitan. Nagluluto siya dahil sa bawat kakanin na kanyang ginagawa, may isang buhay siyang natutulungang muling bumangon. Nakatayo si Teresa sa veranda ng sentro ng Pag-asa. Suot ang isang simpleng puting bestida na humahalik sa kanyang mga bukong-bukong sa bawat ihip ng hangin. Wala na ang kanyang unipormeng militar. Wala na ang mga bituin sa balikat na simbolo ng kanyang ranggo. Ang tanging bituin na kanyang pinanghahawakan ngayon ay ang nagniningning na pag-asa sa mga mata ng mga kababaihang kanyang tinutulungan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. May mga bakas pa rin ng init ng hurno, ngunit wala na ang panginginig ng isang pusong sawi. Sa di kalayuan, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Kalaro ang mga batang ulila na kinupkop din ng kanilang center. Ang shadow na dati ay nagtatago sa dilim ay ngayon ay malaya ng naliligalig sa ilalim ng sikat ng araw. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Ang katarungang kanyang ipinaglaban ay hindi lamang nagdala ng mga kaaway sa likod ng rehas, kundi nagbalik din ang kanyang ama mula sa mga anino ng kamatayan. Tapos na ang paghihintay, Teresa. Ang kape mo ay lumalamig na. Ang boses ni Marcus ay malumanay. Tila isang awit na nagpapakalma sa kanyang huling mga pangamba. Lumapit ang lalaki sa kanya, dala ang isang tasa ng kape at isang sariwang bulaklak ng sampagita. Dahan-dahan itong inilagay ang bulaklak sa likod ng tenga ni Teresa. Isang simpleng kilos na nagdulot ng isang kakaibang init at kilig sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, nakalimutan ni Teresa kung paano maging isang babaeng pinahahalagahan. Ngunit sa piling ni Marcus, ang bawat segundo ay tila isang paalala na siya ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Salamat, Marcus. Hindi lang sa kape, kundi sa pananatili sa tabi ko noong ang mundo ko ay puno pa ng usok at pait. Bulong ni Teresa habang sumasandal sa balikat ng lalaki. Ang utang na loob ko sa iyo ay tapos na, Teresa. Ang narito ngayon ay ang desisyon kong mahalin ka sa bawat bagong umaga na darating. Sagot ni Marcus bago dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Teresa. Napatingin si Teresa sa dagat. Ang mga ilustre, si Rico, si Doña Consuelo at si Valerie ay naging mga bahagi na lamang ng isang madilim na panaginip. Ang kanilang mga pangalan ay nabura na sa listahan ng mga makapangyarihan at ngayon ay nahaharap sa habambuhay na pagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ngunit para kay Teresa, ang tunay na tagumpay
ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang mahanap ang kapatawaran sa kanyang sariling puso. Ang patawarin ang kanyang sarili sa pananatili inang matagal at ang patawarin ng tadhana sa mga sugat na ibinigay nito. Ang aral ng kanyang buhay ay malinaw na tila kristal sa ilalim ng araw. Ang katahimikan ng isang babae ay hindi palaging tanda ng kahinaan. Kung minsan, ito ay ang pag-iipon ng lakas para sa isang bagong pagsilang. Ang pag-ibig na tunay ay hindi nananakit, hindi naninira, at hindi nagpapakulong. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa dalampasigan, ang tunog ng tawanan ng mga bata at ang rhythmic na paghampas ng mga alon ay nagsilbing soundtrack ng kanyang bagong simula. Ang tagaluto ng kakanin na naging colonel ay nakatagpo na ng kanyang huling misyon, ang mabuhay ng may kapayapaan, magmahal ng walang takot, at huminga ng malaya sa ilalim ng langit na wala ng bakas ng kahapon. Ang bawat pahina ng kanyang kwento ay sarado na, at ang blankong papel ng kanyang kinabukasan ay handa na para sa isang kwentong puno ng saya, katarungan, at wagas na pag-ibig. Dahil sa huli, ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang ganap na pagpapalaya sa sariling kaluluwa mula sa tanikala ng nakaraan. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng mahabang paglalakbay na ito ni Teresa. Isang malaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng inyong oras habang sabay nating tinatahak ang masukal ngunit makulay na landas ng kanyang buhay. Sa totoo lang, habang binubuo ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, lalo na ang mga sandaling sinasampal at minamaliit si Teresa sa loob ng mansyon, tila nararamdaman ko rin ang hapdi sa aking sariling pisngi at ang bigat sa aking dibdib. May mga gabi na kinailangan kong tumigil sa pagsulat dahil sa tindi ng emosyong bumabalot sa akin, ang pakiramdam ng kawalang katarungan at ang pait ng pagkakanulo. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng aking imahinasyon. Ito ay alay at inspirasyon mula sa mga totoong babae na nakilala ko sa aking buhay. Mga babaeng tila tahimik at sunod-sunuran, ngunit may taglay na lakas na kasing tindi ng isang bagyo kapag ang kanilang dangal at pamilya na ang nakataya. Ang pag-asa ay parang isang maliit na mitya ng kandila sa gitna ng nagngangalit na hangin. Maari itong kumitit-kitit, maari itong dumaan sa matinding dilim, ngunit hanggat may natitirang alab sa puso, muli itong magliliyab upang magbigay ng liwanag sa dulo ng mahabang gabi. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na walang sakripisyong nasasayang at ang bawat luhang pumatak ay nagsisilbing dilig sa buto ng katarungan na balang araw ay sisibol at magbubunga ng kapayapaan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungang nais kong iwan sa inyong mga puso na hanggang ngayon ay nagbibigay ng pagninilay sa akin. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Teresa, sa kabila ng lahat ng sakit, pangaapi, at 10 taon na ninakaw sa'yo, kaya mo rin bang gawin ang magpatawad? O naniniwala ka ba na may mga kasalanang sadyang hindi na dapat pang bigyan ng puwang para sa awa? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Pakisulat ang inyong mga nararamdaman at opinyon sa ating comment section dahil ang inyong mga tinig ang nagbibigay ng buhay sa aking mga isinulat. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng lakas at pag-asa. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal hanggang sa muling pagkakataon na magtatagpo ang ating mga diwa sa mundo ng mga kwento at damdamin. Manatiling matatag at laging manalig na matapos ang pinakamadilim na gabi ay laging may nagniningning na bukas.